Una po sa ating mga balita, nakatagdang pumunta sa Czech Republic ang delegasyon ng Pilipinas para sa legal na proseso ng pagpapauwi sa bansa kay Zaldico. Kapwa din sinagot ng Malacanang at DOJ ang mga agang-agam sa pagkakaaresto kay Ko. Git ni Palace Press Officer Claire Castro, bakit paniniwalaan ang isang fake news peddler? Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Pinabulaanan na mismo ng Malacanang at DOJ ang paglutang ng ilang mga ulat na hindi tunay na naaresto ang pugante at dating kongresista na si Zaldico. Pagbibigay diin ng Justice Department, nasa kustodiya ng mga otoridad ng Czech Republic ang dating mambabatas. I do confirm that it's not a belief, it's a factual setting na nadon sa kustodiya ng Czech authorities si Congressman Zaldico. Sabi ng palasyo, wag nang bigyang bigat ang mga individual na puro kasinungalingan naman ang ipinakakalat. Pinatutungkulan nito si Attorney Harry Roque na nagsabing fake news umano ang pagkakaaresto kay Zaldico. Ang Pangulo po ay nagsalita na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? Ngayong linggo nakatakdang pumunta sa Czech Republic ang delegasyon ng pamahalaan sa pangunguna ng DOJ upang makipagpulong sa mga otoridad doon at plantsahin ang mga legal na proseso para matiyak ang maayos na pagpapauwi kay Ko sa Pilipinas. Ipinunto rin ng DOJ ang pagiging signatories ng Pilipinas at Czech Republic sa United Nations Convention Against Corruption, kaya kumpiyansa ang ahensya na hindi ipagkikibit balikat ng Czech government ang anumang kaso ng korupsyon. Ang unang top option, pinakamabilis yung deportation. Diba? Isa ring option is yung extradition. Ipinunto din ng kalihim na may mga panuntunan ng European Union pagdating sa data privacy. Kaya hindi madaling makakuha ng dokumento o litrato na may kaugnayan kay Ko. Punto naman ng Malacanang, Kasi mayroon pong ibang country na involved. So maingat po ang gobyerno sa pagbibigay ng anumang anunsyo. Hayaan na lamang po natin na magtrabaho ang ating gobyerno. bagaman binigyang pansin ng DOJ ang pagsunod sa mga legal option, tinitingnan din ng ahensya ang iba pang paraan sa pagpapabalik kay Ko sa bansa. I'm 99% confident mapapabalik natin si former Congressman Zaldico. Tiniyak naman ng Malacanang na ibibigay ang anumang proteksyon kay Ko oras na maiuwi siya sa Pilipinas. The government will always assure the safety and that the needed protection to be given to Zaldico. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.